Chris's Kitchen. Ang kanyang patikim ngayon ay creme brulee cake. Okay, patikim ni Chris's Kitchen. Ang kanyang patikim ngayon ay creme brulee cake. Again, no? Natikman ko na to dati. So ngayon, ang i-vlog ko basically is, pwede ba to? No? Pwede ba to sa LCIF? So, creme brulee cake, no? Medyo hindi na maganda yung itsura kasi medyo matagal na siya sa ref ko, no? Keep refrigerated. Okay? So, syempre, mas maganda pa rin na freshly baked or freshly made, no? Yung kakainin nyo. So, ito medyo matagal na siya sa refrigerator ko. Probably mga ilang araw na. Mga 3. Ganon. Okay? So, supposedly, medyo matigas, no? Yung ibabaw niyan. Pagka fresh. Kasi parang tinotorch yata yan, di ba? So, anyway, ang fat netong creme brulee cake ay, according to their nutrition facts, ay 10.46 grams yung fat content. And then yung net carbs, or net carb, is 1.67 grams. And then yung protein is 2.89 grams. Okay? So, that being said, no, yung pinakamababa sa tatlo na sinabi ko, carb, fat, protein, no, ay carb. Therefore, this cake is low carb. Okay? Low carb siya. That being said, since low carb siya, pwede ba to sa LCIF? Conditionally speaking, pwede. Technically speaking, pwede. Strictly speaking, hindi pwede. Again, ang strict LCIF way of eating ay meat, egg, seafood lang. Water and salt, kung gusto mong idagdag yon. Pero basically, meat, egg, seafood lang. Okay? So, conditional, yes. Technical, yes. Strict, no. As for the taste, of course, natikman ko na nga ito noon, no? Kung kayo ay mahilig o fanatic kayo ng creme brulee cake dun sa high carb, this is a low carb version. So, para siyang yema actually. Medyo malayema siya. So, kung hindi naman kayo strict sa LCIF way of eating nyo, gusto nyo tumikim, no? Ng mga goodies pa rin, this is a good option. You want to try it? Buy it. Okay? So, kung masusubukan, bili na.